nilabas na Tropical Cyclone Bulletin number 10 ang ating hong Weather Bureau, no? Kaugnay ho dito po sa Super Typhoon Uwan, mga kabombo. So, kumustahin pa rin ho natin saan na ho ba yun pong nasabi pong bagyo ho sa ngayon at kumusta, no? Ano yung pong expected, ano yung tinatayang oras ng landfall ho nito sa bahagi po natin, no, mga kabombo, kung sa bahagi po ng Northern Luzon in particular, mga kabombo. So, kumustahin ho natin yan sa pamamagitan ng atin hong makakaugnayan si Sir Ramil Topil, ang Chief Meteorologist ng DOST Pag-asa mula ho riyan sa bahagi po ng Etiago, Isabela. Nasa ating linya na. Sir Ramil, magandang hapon or magandang tanghali po sa inyo. Kumustahin lamang ho namin, saan na po ngayon ito pong bagyo based sa latest monitoring ho ninyo at ano po yung i-expect ho natin kaugnay ho dito po sa nasabi pong bagyo ho, sir? Yes, Bombo Corbin, magandang tanghali po or magandang hapon po sa mga listeners ng Bombo Radio. So ang latest update po natin ay yung kaninang alas 11 pa rin dahil ang susunod na update natin ay papalabas mamayang alas 2 ng hapon. O mamaya lang po. So, batay po dun sa forecast track natin, posibleng tatama nga po yung bagyo dito po sa central area ng Aurora o central portion ng Aurora. Ngayong gabi hanggang bukas po yan ng madaling araw. At kung titignan po natin kung sakali man na dito po siya maglandfall ay maapektuhan pa rin yung halos buong northern at central Luzon dahil po sa lawak ng bagyo. Opo, sir. So far ho, sir, no, pagdating ho dito po sa mga areas under signal number 4 or 5, kumusta, sir? Aling mga lugar ho ito, sir? Dito po sa area ng yung number 5 po natin as of 11 a.m. Ito yung central portion ng Aurora, Pulido Islands, northern portion ng Camarines Norte, eastern portion ng Camarines Sur at yung Catanduanes. Samantala yung number 4 naman po ay yung southern portion ng Isabela. Ito yung bayan ng San Agustin, Jones, Etiague, Dinapigi at San Guillermo. Kasama rin sa number 4 ang Quirino, eastern portion ng Nueva Vizcaya, rest of Aurora, Nueva Ecija, yung easternmost portion ng Pampanga, northern and eastern portion ng Bulacan, northern and eastern portion ng Quezon, at yung rest of Camarines Norte and rest of Camarines Sur. Kasama rin po yung northeastern portion ng Albay. Sa number 3 naman po yung southern portion ng mainland Cagayan. Kasama po yung rest of Isabela, rest of Nueva Vizcaya, southern portion ng Apayao, Kalinga, Abra Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, rest of Pampanga, rest of Pangasinan or Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, rest of Quezon, Marinduque, rest of Albay, Sorsogon. Kasama rin po yung Ticao Islands, Burias Islands, and Northern Samar. So, nasa signal number 2 naman po yung rest of Cagayan, including Babuyan Islands, rest of Apayao, Ilocos Norte, Occidental Mindoro, kasama yung Lubang Islands, Oriental Mindoro, Romblon, and then yung rest of Masbate, Eastern Samar, Biliran, Northern and Central portion ng Leyte. Ang number 1 naman po ay itong malabing bahagi ng Leyte, Southern Leyte, Bohol, Northern and Central portion ng Cebu, Camotes Islands or including Bandayan Islands, Northern and Central portion ng Negros Occidental, Northern portion of Negros Oriental, kasama rin po yung Guimaras, Iloilo, Capiz, Atlan, Antique, Dinagat Island, Surigao del Norte, northern portion of Agusan del Norte, at yung northern portion ng Surigao del Sur. So napakalawak po yung naapektuhan nga po nitong bagyo. Yung super bagyong si Uwan. Opo, sir. Sir, pagdating ho dito po sa tropical cyclone wind signal, sabi ho ninyo may mga areas na ho na under signal number 4 sa Isabela. Ito naman na po yung nakikita ko ninyong pinakamataas, sir, or possible pa po ba na maabot yung signal number 5? Wala naman na ho. Yes, Bobo Corbin, hindi po natin inaalis yung possibility na magkaroon nga po ng signal number 5, lalo na sa southern part ng Isabela dahil
tayo po yung posibleng pinakamalapit kung sakali mang tatama yung bagyo dito sa central portion ng Aurora, dadaan sa Quirino and Nueva Vizcaya. Malapit pa rin yung Isabela, kaya possible na meron pa rin signal number 5 na posibleng may taas dito po sa southern part ng Cagayan Valley. Opo, sir. And sir, pagdating ho dito po sa mismong landfall ho niya, anong oras, sir, yung pong pinakamararamdaman ho sa atin hong lalawigan, yun pong epekto ho niya, sir? Kasi sa mga nakalipas, talagang may kalakasan na ho yung pong hangin at may mga pag-ulan na rin ho. Bumukay din na ito yung magandang dapat malaman ng ating mga kababayan dahil po sa Sierra Madre Mountain, kapag ang bagyo po ay malapit na dito sa Sierra Madre or nasa dagat pa, talagang hindi natin mararamdaman yung hangin dahil po dun sa mga mountainous areas, ranges or mountainous ranges dito sa Sierra Madre Mountain. Parang nakatago lang yung bagyo doon, pero yung hangin niya sa mga mountainous areas lang nararamdaman. Pero dito sa valley, hindi pa natin nararamdaman na bubukervin. Pero pagka tumama ito sa landmass or tumama na sa eastern part ng Aurora, doon na natin maramdaman talaga na yung lakas ng bagyo, bubukervin. Pero kung nasa dagat pa, hindi pa talaga natin mararamdaman. Ang nakakaramdam lang yung mga nasa eastern side ng Sierra Madre Mountain, kung galing po sa east yung ating bagyo, bubukervin. Kaya hindi po tayo maging kampante kung wala po tayong nararanasan na hangin ngayon dahil yung epekto po ng Sierra Madre na mataas. Yung buwelo ng hangin na galing po dito sa northeast side ng Sierra Madre, hindi natin maramdaman dahil covered yung valley dito po sa kalagitnaan po o sa gitna po ng Cordillera at mountain ranges at Sierra Madre Mountain. Bubukervin. Opo, sir. Sir, as to dito po sa or yun pong movement ng bagyo, medyo may kabilisan po sa mga nakalipas. And ngayon po ay nasa 30 kilometers na lamang ho ito, 30 kilometers per hour. So far ho, sir, with this movement ho niya, kumusta ho, sir? Mga anong oras ho yung pong posibleng landfall ho nito sa bahagi po ng Aurora kapag nagkataon po? Bubukervin, yung ating center of the eye ng bagyo, ito po yung tinatawag natin na landfall. Pero bago pa man makarating yung center ng eye ng bagyo, mararamdaman na natin yung eye wall nitong bagyo bago pumatong yung eye dun sa landmass natin dito sa eastern side. Kaya ngayon pa lamang po ay dapat nakaprepare na yung ating mga kababayan dahil nga po sa maaring sa early evening natin ay nandiyan na yung eye wall at yung mata niya ay posibleng tatama nga po between 8 to 12 kung hindi magbabago yung kanyang pagkilos. Pero yung eye wall, yun na po yung unang maramdaman natin na simula po ngayong hapon, early evening or late afternoon na bubukervin. Alright, opo. And syempre sir, no, pagdating ho rito, aside po pala sa province ho natin, sa bahagi po ng Nueva Vizcaya at Quirino, what do we expect na klase ho ng weather condition yung mararanasan ho sa mga posibleng tahakin ho ito pong mata ng bagyo, sir? Bubukervin, alam naman natin pagka tayo po ay sentro ng bagyo, doon po dadaan yung pinakamalakas na hangin. So expected, maraming magtumbahan ng mga puno o maraming mga masisirang mga properties natin o mga struktura, lalo na yung mga gawa sa light materials. At posibleng magtumbahan yung mga poste na mga kuryente natin. Kaya pinag-iingat po yung ating mga kababayan. Ganun din po sa area po ng southern part ng Isabela dahil hindi natin inalis yung posibilidad na posibleng magbago nga po yung kanyang pagkilos dahil sakop pa rin ng cone of probability yung southern part ng Isabela. Kaya maging alerto pa rin po tayo sa mga susunod na oras. Lalo na gabi po, posibleng tatama yung sentro ng bagyo na bubukervin. Opo. So, probably sir, kung kailangang lumikas talaga, ngayon pa lang na daytime na. Tama po kayo, bubukervin. Mahirap kasi na lumikas pagka nandiyan na po yung malalakas na hangin tapos may kasabay po na malalakas na ulan. Napakahirap na pong lumikas yan, bubukervin.
Kaya habang meron pa tayong time, dapat nakalikas na po yung ating mga kabayan na prone sa landslides or prone sa floods or yung mga may bahay na hindi gaano na po tayo sa mga evacuation centers at sa mga lugar na mas ligtas po sila. Opo, sir. Sir, nararanasan ho natin ngayon yung kung minsan may pag-ulan, kung minsan wala. Kumusta ho ba, sir? Is it something din na epekto nung pagkakaroon ho ng Sierra Madre Mountain Range or ano po? Tama po kayo, Bombo Corvin. Epekto po nung hindi talaga natin maramdaman. Pero yung ulan, meron pa rin, may maramdaman pa rin na ulan dahil nga po dun sa outer cloud bands ng bagyo po natin. Lalo na pag malapit na po tayo dun sa eye wall mismo, dun po yung merong pinakamalalakas na mga pag-ulan at malalakas na hangin. Kaya unti-unti po ngayon, na dami ng buhos ng ulan na posibleng maranasan ho natin, sir. Corvin, batay po dun sa weather advisory rainfall outlook po natin, halos buong northern Luzon may makaranas ng heavy to intense to torrential na pag-ulan. Lalo na po yung northern Luzon at yung ibang area po ng central Luzon. Kaya maraming pag-ulan po na posibleng maranasan natin. Kaya kailangan po natin bantayan yung mga ilog, lalo na dun sa mga flood-prone areas. Dapat umiwas na po sila doon. Sige po. Sir, yun na lamang ho. Unless may mga nais na lamang ho kayong idagdag, syempre mga paalala sa mga tagapakinig at mga tagapanood ho natin, sir. Maraming salamat, Bombo Corvin. Tumutok lang po tayo palabas sa mga susunod na oras. Dahil pagka meron po tayong mga updates, mas maganda para malaman na natin kung ano yung dapat natin gawin. Although yung mga ibang areas na nasa flood prone talaga, dapat wala na sila doon. At sa mga landslide prone areas para maiwasan yung pinigong dulot nga po nitong bagyo. Yan lamang, Bombo Corvin, at maging alert of mag-ingat po tayong lahat. God bless po. Sige po, sir. Sir, maraming salamat din ho at again, magandang hapon. Mag-ingat rin ho kayo, sir. Thank you po. Si Sir Ramil Tupil, mga kabombo, ang Chief Meteorologist ng DOST Pag-asa mula ho riyan sa bahagi po ng Etiagüe, Isabela. So again ha, sa mga kabombo ho natin, may time pa po tayo kung sa tingin ho natin, tayo po yung pong klase ho ng mga residente na nasa flood-prone area, mag-check ho tayo ng mga gamit ng mga kabombo.